kahit na tayo ay nasa oposisyon, kayo'y nandito pa rin. Hindi kayo tumalon sa kabila, hindi nyo kami dinidisown, bagkos kayo'y andito pa rin sumusuporta sa amin. Palakpakan po natin ang ating sarili. Yan ang mga tao na may prinsipyo. Yan ang mga tao na sa amin sa Bisaya, tunay baruganan. Kaya ako'y sumasaludo sa inyo. Sa Bisaya pa, bahalag mga bungi. Basta dili yung ko, monag baruganan. Kung sa Tagalog pa, bahala ko mga sira yung, awan ko, basta bungi. Bahalag mga bungi. Basta, hindi ako lilipat ng kampo. Yun po, itaga nyo sa bato. Alam po ninyo, noong Sunday, February 11, official first day of the campaign period, wala po tayong ginawa. Pinauna natin yung kabila. Sige, mag-proclaim kayo dyan. Kami, mga dihado mo kami, dito lang kami mamaya after 2 days. Today, 13 kami mag-proclamation. Hinayaan natin sila. Ang ginawa namin ni Atty. Jimmy Bundok, pumunta kami sa simbahan, sa Lourdes Church, dito sa Quezon City. Kami po'y nagsimba doon kasi we believe na bago ka sasabak sa napaka-importanting bagay, kagaya nung kami ay mga sundalo pa, bago kami mag-jump off, aakyat sa bundok para makipaggira sa mga NPA, ginagather ko yung mga tao ko. Kami lahat nagdadasal, Lord, sana 50 kami na aalis. Sana 50 rin kami makakabalik dito sa aming kampo. Yan ang palagi naming dasal. Na sana, Lord, bigyan mo kami ng lakas, presence of mind, para hindi kami matalo sa gira na ito. Kahit na ilang libong NPA yan, talagang uupakan namin yan, hindi kami atras. Basta nandiyan ka lang, Lord, huwag mo kaming iwan. Yun po ang dasal namin. Kaya, February 11 was a very special day for us. Kaya kami ni Atty. Jimmy Bundok, we decided to go to church. Nagsimba kami at humingi ng blessing kay Lord. Na sana, Lord, yung aming campaign period, kaming lahat ng team PDP Laban, team PDP Laban Plus, kasama yung aming mga adopted members ng aming partido, sana po, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng magandang kalusugan para matapos namin yung aming kampanya. So, despite of that, sila'y nauna, wala nang ginawa, kundi puro patira ng tira sa atin. Wala na nga kaming tahimik. We were giving you the moment. Sa inyo na yung February 11. At sa amin yung February 13. You have the moment. Pero, bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Ha? Isa na indicator dyan. Kasi kung insignificant opposition tayo, bakit ko pakialaman yung kung sino-sino yan sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, no? In fairness sa lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka na kagaya ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlo? Abogado yan! Atty. Jimmy Bundok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado
ko, hindi ako abogado. Pero, murag abogado. De, ako lang, talagang, alam nyo, yung suka, maliit pa ako, yung lolo ko po, mananggiti. Alam niyo yung mananggiti? Yung umaakyat sa puno ng niyog para kukuha ng tuba. Sinasamahan ko yan every morning. Ako ang nasa ilalim ng puno kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya, ako ang tagatanggap. At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi nabinta ang tuba, kinabukasan, bahal na yan. Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi na presko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkapangatlong araw, mas lalong mapakla. Bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang 1 week and onwards, yung tuba ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kinikwinta ng lulo ko. Ang kanya tuba lang. Pag nabinta ang tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yon. Pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin yan sa butilya ng bote ng lungnik. Alam niyo yung lungnik? Lapad, at saka yung lapad, yung tanduay. Lagay namin yan, i-display ko sa labas ng bahay namin para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda natin ng suka. Dahil, hindi po masarap. Hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-Master of Degree ako. Nakapag-Doctor of Philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Hindi kasi, ito mga tao na lumaki sa layaw, yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, baliwala sa kanila suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulad, hindi masarap ang daing kung walang suka. Kaya, sige lang, tawagin ninyo kaming Team Suka. Okay lang. Team Suka, basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Diba? Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung tuyo. Masakit masyadong malunok yung kanin na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 20 pesos, ha? Hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan naabot pa ng 60 pesos. Kami po ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao yung kanin na mahal dahil sa suka na sinasawsaw yung bulad. So okay lang, tawagin nyo kaming Team Suka. No problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Tayo daw. Ay, hindi, ang nabanggit ko lang kasi yung nakikita ko dito. Andito pala si Pastor Kibuloy. Di ba? Isa-isahin ko yan mamaya. Isa-isahin ko yan mamaya. Huwag kayong mag-alala, isa-isahin ko yan.